So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miet Spashan and welcome to our daily devotion. And today, this is the new series which is God's generous provision. Our topic is God provides for the righteous. So, our scripture is all about Psalm chapter 37 verse 25. NI version. I was young and I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapatotoo sa katapatan at kabutihan ng Diyos. So, pinatunayan ni Haring David na ang Diyos ay laging nagkakaloob ng pangangailangan ng mga matuwid. So, sa kabila ng edad at panahon is hindi iniwan ng Diyos ang mga taong namumuhay ng may kabanalan at kanyang pinagpala pati ang kanilang mga saninlahi. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is more generous to the righteous. So, ang Diyos natin ay may natatanging pagpapala para sa mga namumuhay ng matuwid. So, pinaglalaanan niya ang kanilang mga pangailangan at higit pa bilang patunay ng kanyang katapatan. So, second is God's generosity is generational. So, hindi lamang ang mga tuwid ang nakakaranas ng biyaya ng Diyos, kundi maging ang kanilang mga anak at apo. So, ang pagpapala ng Diyos ay umaabot sa mga maraming henerasyon or mga saninlahi. So, last teaching is God's generosity is meant to be experienced. So, yung pagiging bukas palad ng ating mahal na Diyos ay hindi lamang isang konsepto, kundi ito ay isang katotohanang nararanasan. So, sa kanyang kabutihan is nais niya tayong magtiwala at magalak sa kanyang provision. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is be grateful for God's generosity. So, dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ipinagkaloob, maging malaki man ito or maliit. So, dapat nating alalahanin yung bawat biyaya na nagmula sa kanyang kabutihan. So, yung pagpapasalamat ay nagpapaalala sa atin ng kanyang katapatan sa ating buhay. So, second is be qualified by living a righteous life. So, dapat natin sikapin nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang maging karapat-dapat sa kanyang mga biyaya. So, yung pagiging matuwid ay hindi nakakahulugan ng pagiging perpekto, kundi ng patuloy na pagsunod sa Diyos at pagtitiwala sa kanyang plano. So, last is be a blessing to your family. So, dapat gamitin natin yung mga biyayang natatanggap natin mula sa ating mahal na Diyos upang maging pagpapala rin sa inyong pamilya o sa iba. So, yung pagpapala ng Diyos is dapat dumaloy sa iba upang makita ng lahat ang kanyang kabutihan sa ating buhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part which is our discussion, and our discussion tackles about why is God's generosity meant to be experienced. So, yung kabutihan ng Diyos as hindi lamang para sa theory na ito, kundi ito ay nais niyang iparana sa atin upang higit tayong manampalataya sa Kanya. So, yung karanasan ng Kanyang kabutihan ay nagpapatibay ng ating relasyon sa Kanya at nagbibigay inspirasyon upang magpasalamat at paglingkod. So, kapag nararanasan natin ang Kanyang bukas palad na provision, is mas maunawaan natin yung Kanyang pag-ibig at kagandahang loob, at ito rin ang nag-uudyok sa atin na maging mapagbigay sa iba bilang pagsunod sa halimbawa ng Diyos. So, let's pray na po. Lord God, salamat sa iyong pagiging bukas palad at tapat sa aming mga pangangailangan. Naway mamuhay kami ng matuwid upang patuloy naming maranasan ang iyong mga biyaya. Lord God, gamitin mo kami upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa aming pamilya at sa ibang tao. Sa pangalan ni Jesus, Amen.